Okay, good morning, good afternoon, or good evening, or good day, everyone. So, before we dive into our exciting topic for today, so let's have a quick review of what we discussed in our previous lesson. Kasi importante na connected ang lahat ng concept na pinag-aaralan natin. Diba? So, last time, so we talk about the fundamental of marketing, 'di ba? Then kung naalala mo pa naalala pa ninyo kung ano yung ating discussion. So para ma-refresh ang memory, so we discussed about the ano ba yun, four types of markets, 'di ba? So we have consumer markets, business markets, global markets, and non-profit government markets. So, consumer markets, di ba ito yung mga individual consumer na bumibili ng produkto para sa personal use. For example, ikaw yung bumibili ng shampoo para sa sarili mo, yung mga ganun pagkain. Then, business markets, so ito naman yung mga companies na bumibili ng produkto para sa kanilang business operation. No, like, for example, sa isang hotel, bumibili sila ng linen, no, nakabilang o linen no, na kailangan nila sa kanilang mga rooms, di ba? Or else, bumibili ng, di ba, pinakita ko yung example na computer, bumili ka ng computer sets, then para doon sa computer shop, yung mga ganun. Then, halimbawa, bumibili ka ng cacao, di ba? Then, para doon sa gagawin mo products na chocolates. Okay? Then, global market, so ito yung, di ba, international markets. So, ang mga companies na nagbebenta sa iba't ibang bansa. For example, McDonald's, no? Di ba, ang McDonald's, McDo na gano'n, may mga branches na sa ibang bansa o sa halos buong mundo. No, then, profit government market. So, ito ang mga profit non-profit organization and government agencies na bumibili ng produkto para sa kanilang operation. For example, no, Department of Tourism, bumibili ng promotional materials, mga ganun. Then, also the important of components no, of a comprehensive marketing. Yung nakita mo yung mga word cloud na pinakita ko nung nakaraan. Na-remember pa ninyo yun. So, di ba meron yung nakalagay doon na parang meaning ng marketing, di ba? Yung customer analysis, advertising, the sales, promotion, price, internet, and targets. So, and also the needs, wants, and demands. No? Ano pa ba? So, yun. Then, yung needs, di ba? So, alam naman natin yun. No? Mula pa lang noon, siguro grade 1 pa lang tayo, di ba? Lagi kong sinasabi. Paulit-ulit na lang. Siguro alam naman ninyo na ito ang basic requirement para mabuhay na like food, shelter, clothing. Then ang wants naman, ang mga specific na gusto natin, like gusto mo ng pizza na instead of rice. Gusto mo ng burger, gano'n, no? Instead yung mga healthy food na need natin, no? Gano'n. Then demand. So ang wants na may kakayahan tayong bayaran, no? Like gusto mo ng, di ba, gusto mo ng burger, mga gano'n, no? At may pera ka, so para bilhin ito. So, kaya yung wants ay turn into demands, no? Then, ngayon, so kung naalala naman natin yung basic concept ng marketing, so let's apply this sa isang very specific industry, no? Hospitality or tourism industry. So, today, so we're going to explore pa so how marketing works, especially sa mundo ng
hotel, restaurant, resort, at iba pang tourism related business. So, ang tanong ngayon ay paano nga ba nag-iiba ang marketing ng services compared sa marketing and physical product? So, ano ang mga unique challenges at opportunities sa hospitality industry? At paano natin ma-apply ang mga natutunan natin sa marketing sa real world scenario ng tourism? Okay, so before we begin, let's quick look at what we'll be covering today. So, now, ang topic natin ay Introduction to Tourism Services Marketing. So, ano lang tayo, mag-base lang tayo doon sa concept ni Philip Kotler and William Stanton, J. Stanton. Na along with other marketing expert, sinasabi ko lagi, hindi naman talaga ako marketing expert. So, kaya, meron talaga tayong mga references na binabasihan natin sa ating discussion. So, I hope na everyone is excited as I am. No? Siyempre, excited naman akong excited din ako no, to learn. Okay, ganun. And, okay, maganda natin ang next slide. Okay. So, para maging focus tayo sa ating discussion, so let's go through our learning objectives for today. At the end of our discussion, so you should be able to explain the meaning of services marketing. So, dito malalaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng service marketing, paano ito naiiba sa regular na marketing, and enumerate and describe the concept of services. Ano ang konsepto ng serbisyo o ng service at paano natin ito mailalarawan. Know the differences of goods to services. Ano ang pinagkakaiba ng produkto sa service at sa serbisyo? This is a very important distinction. Then define hospitality marketing and its importance. Ano ang hospitality marketing? At bakit ito mahalaga sa ating industriya sa tourism and hospitality industry? And know the importance of marketing in the hospitality industry. At syempre, bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ang marketing sa hospitality industry, sa tourism industry? Ano ang magiging epekto nito sa ating mga career? So, asa na ba yun? Bago tayo magpatuloy, so let's have a quick icebreaker. So, I have two questions for you now. So, una, tingnan natin. Okay. First, what is service? Ano ang pumapasok sa isip ninyo when you heard the word service? So, it is about helping others, or it is about providing something to someone? Think about that. Okay? Then second, what is the connection between marketing and customer service? So, paano nagkakaugnay ang marketing at customer service? Are they same thing, or are they different? Then, so let's explore tayo this question. So, as we go along our discussion, keep your answer in your mind, and let's see if the match what our marketing expert have to say. Okay? Then, let's now formally define what is service. So, alamin muna natin ang definition
ng service. So, according to the father of modern marketing, Philip Kotler, a service is any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or not be tied to a physical products. 'Di ba? So, ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, 'di ba? Ang serbisyo ay isang gawain o benepisyo na hindi mo mahawakan. 'Di ba? So, for example, when you book a hotel room, you are not buying the room itself, but the service of using that room for a certain period. So, intangible siya. Hindi mo siya pag-aari. Then another expert, William J. Stanton, defines services as those separately identifiable, essentially intangible activities which provide one's want want satisfaction and not necessarily tied to the sale of a product or another service. So, halos kapareho lang sila ni Cuthbert, di ba? So, ang pinaka-importante dito, ang salitang intangible at satisfaction. So, ang serbisyo ay hindi nahawakan, di ba? Pero, nagbibigay ng satisfaction o kasiyahan sa customer. At, hindi ito laging nakatali sa isang produkto. So, for example, ang paglilinis ng kwarto paglilinis ng kwarto sa hotel ay isang serbisyo. Service lang naman siya. Hindi mo binibili yung mga cleaning materials o cleaning equipment o ang vacuum cleaner, pero binayaran mo ang serbisyo ng pag-clean o paglinis doon. So, to summarize both a definition, emphasize the intangible nature of services and focus on the benefit of satisfaction provided rather than ownership of physical goods. O, malinaw ba? Okay, so sana naintindihan niyo. Then, let's proceed to the concept of service, no. So ang serbisyo ay hindi lang basta nagbibigay ng kung ano ang gusto ng customer. So it's about going beyond the expectation. So ito ang tinatawag nating wow factor. Then service providers must be attentive to address several key customer needs. So, kailangan must be attentive to address several key customer needs. Una, friendliness, no? Itong friendliness, so, ito ang pinaka-basic sa lahat ng pagiging magalang at palakaibigan. So, simple lang, pero napakalaki ang epekto. A simple good morning, like that, with a smile can make a huge difference. Diba? Iba yung dating niya kaysa dun sa nakasimangot, no? So, iba din ang dating pag nakasimangot tayo. Pero a simple smile pala ay it's a sign of friendliness. Yung mga ganun. Then, understanding and empathy. So, ito ang kakayahan natin na ilagay ang ating sarili sa sapatos ng customer. So, huwag naman yung literal na isuot. So, huwag naman yung naiintindihan kita. Hiramin ko sapatos mo. Ko yan, naiintindihan kita. But, dito is dapat intindihin mo. No? Ano kaya ang nararamdaman niya? Ano kaya ang kailangan niya? For example, kung may guest na pagod galing sa biyahe, so we should be empathetic and make the check-in process as smooth as possible. Okay? So, ganun lang. Then, fairness. So, dito dapat pantay-pantay ang trato natin sa lahat ng customer. So, walang paborito, walang kinikilingan,
whether they are a VIP or regular guest, they all deserve the same level of respect and service. Then information, kailangan natin i-educate ang ating mga customer. No? So, tungkol sa ano ba? Tungkol sa ating mga produkto. So, kailangan alam nila din yung policy, the process, yung mga ganun, mga simpleng ano lang. Then, for example, sa isang restaurant, so dapat alam ng staff ang ingredient ng bawat putahe para masagot ang tanong ng customer. So, hindi yung ano mo lang na, ay wait lang po, tatanong ko lang po, kasi hindi ko po alam eh. Ano lang po ako, nag-serve lang. Hindi pwede yun. So remember class, service is all about making the customer feel valued and understood. No? So it's about creating a positive experience that they will remember. Diba? Kaya tayo. No. Next, characteristics of marketing. So, ito ay, kung alala nyo, ito ay part ng topic natin, siguro second meeting natin noong bago nag-midterm exam, di ba? Para ito yung second meeting natin na naging topic natin. So, recall lang natin konti, no, para naman, para lang to sa iba na medyo nakalimutan na. So, hindi nyo talaga dapat kalimutan ito. No? So, okay, let's move on to the unique characteristics of service marketing. So, ito yung mga bagay na nagpapaiba sa serbisyo sa produkto. So, there are four main characteristics. So, we have intangibility, inseparability, heterogeneity or variability, and perishability. So, sa intangibility, so as we discussed, services are intangible. Hindi mo sila mahawakan, matitikman, o mararamdaman bago mo sila bilhin. So, for example, you can test drive a hotel stay. So, hindi mo pwedeng parang, di ba, na nagets nyo? So, you have to experience it to know what it is like. So, this is why review, mga ganun. Kasi it's so hard to convince, di ba, sa customer, no? Kaya, yung mga reviews, testimonials are so important in the hospitality or tourism industry. Okay, next is inseparability. So, services are produced and consumed at the same time. Ang serbisyo at ang service provider ay hindi magkahiwalay. Pero, hindi pwede magkahiwalay. So, for example, no, simpleng ang gupit, paggugupit ng buhok mo ay isang serbisyo. Mga ganun. So, the barber is part of the service. Hindi mo pwede ihiwalay ang gupit sa barbero. So, this is why the quality of service provider is so crucial. The next, heterogeneity or variability. Ang kalidad ng serbisyo ay pag-abago-bago. Naniniwala ba kayo doon? Kasi nga, it depends on who provides it. Kung sino yung na-provide. So, when, where, and how. So, for example, experience mo sa isang restaurant ay pwedeng magkaiba kung sino ang waiter mo. Then, this is why standardization and training are so important in the service industry. Okay? Kaya, di ba, dapat talaga merong tatawag na orientation, training, so, kailangan yun to maintain, no, para nandun yun, hindi mawawala ang talagang meron tayong service na ibibigay, yung standard na then, perishability, so services cannot be stored for later use. Hindi mo pwedeng i-imbak ang serbisyo. For example, so ang isang bakanteng kwarto sa hotel ay isang nawalang oportunidad. Nawala na yun. Diba? Hindi mo na mabibenta ang kwarto mo, ang rooms na yun. No?
para halimbawa, hindi mo siya nabenta ngayon, hindi mo siya pwedeng ibenta pa ulit. Yung ngayon na ibenta mo bukas, wala na yun. Kasi natapos na ngayong araw. So, this is why hotels have booking system and cancellation policy. Kaya pag mayroon sila yung pag nag-cancel mo, so no refund policy, mga ganon, no cancellation policy, may mga ganon sila. Then, understanding these four characteristics is key to effective marketing a service. So, we need to find ways to make the intangible tangible. Not to ensure a consistency and manage supply and demand. So, naintindihan ba? Next, dito na naman tayo. So, para mas maintindihan natin ang pagkakaiba ng goods and services, so, let's look at this comparison table. So, kung nakikita niyo yan, so, like for example dito, na ang goods daw can be precisely defined. But ang service, defined generally, not precisely. Then, can be measured objectively. And service can be measured subjectively. So, kung ang goods ay manufactured, so service naman ay delivered lang siya. Okay? Then, so let's take a closer look at some of these differences. So, for example, ang isang kotse ay isang goods naman. So, alam natin na ang kotse ay good, tangible. So, ay pwedeng i-define ng eksakto. So, meron siyang, may sukat siya, may size, kung anong kulay niya. Pwede mo siyang pwede mo siyang i-define. No? Yung kanyang specification. Diba? Pero ang isang hotel stay, diba service yun? No? Mas mahirap i-define. No? It's more about the experience. So, another key difference is that goods are manufactured din. So, then, while the service are delivered. So, ang kotse ay ginagawa sa pabrika, diba? Pero ang hotel stay ay dinideliver ng mga staff. Diba? So, and of course, the most important difference is the customer must consume a service to evaluate. Diba? So, hindi mo malalaman kung maganda ang isang hotel kung hindi mo ito susubukan, hindi mo siya itatry. So, this is why word of mouth and online reviews, mag-advertisement, diba? Also powerful in the service industry. So, as you can see, there are many fundamental differences between goods and services. So, and these differences have huge impact on what on how we market them, di ba? Then, next natin ay, determinants, okay? Ito naman yun, napag-usapan naman natin yun, ang determinants of service quality. So, ano nga ba ang tinitingnan ng isang customer para masabi niyang maganda ang kalidad ng serbisyo. No? So, narito ang key factors. So, we have reliability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding the customer, and tangible. Familiar, alam ko, familiar kayo sa reliability. So, reliability, so ito ang pagiging consistent at dependable. For example, kung sinabi ng hotel na may free breakfast, dapat lagi may free breakfast, di ba? Kung sinabi nilang airline na on time yung flight, dapat on time talaga yung flight. Okay? Then responsiveness. Gaano kabilis tumugon ang isang kumpanya ang isang kumpanya o ang hotel sa pangangailangan ng customer. For example, kung tumawag ka ng room service, so gaano kabilis dumating? O gaano kabilis umaksyon? O gaano kabilis dumating? Kung halimbawa ng order, gaano kabilis dumating yung order mo? Yung mga ganun. Then competence. May sapat ba ang kaalaman o kakayahan
ang empleyado para sa gawain ng kanilang trabaho. Like for example, di ba, ah, alam ba ng tour guide ang history ng mga lugar na pinupuntahan ninyo? Okay? Then, ito, ang pang-apat ay access. Madali bang ma-access ang serbisyo? For example, madali bang mag-book ng flight online? Madali bang tawagan ng customer service hotline? Then, courtesy, ang pagiging magalang, marespeto, at palakaibigan ng mga empleyado. No, a simple smile, di ba? Like kanina, di ba, sa friendliness, di ba? A simple smile and a warm greeting can go a long way. Then, communication. Malinaw ba ang communication o ang komunikasyon? For example, naiintindihan ba ng customer ang sinasabi ng staff? Gumagamit ba sila ng lingwahe na madaling maintindihan? Diba? Tulad halimbawa, kung may ang guest ninyo ay Korean, so hindi naman lahat ng Korean ay nakakaintindi ng English, no? O nakakaintindi ng Tagalog. Kaya, ano magagawin? So, gumawa ka ng paraan. Huwag mo ipilit yung sarili mo na Englishera ka. Sabi nito, yung standard ng hotel, kailangan namin mag-English. Pero naman ang silbi niyan kung hindi naman nga kayo nagkakaintindihan. So, kaya gumamit ka ng lingwahe na madaling maintindihan o magkakaintindihan nang maiparating mo yung gusto mong sabihin and maiparating din niya o maintindihan mo rin kung ano yung gusto niyang iparating. Marami na ngayong mga paraan para magkaintindihan tayo, di ba? Meron ng mga apps, di ba? Pwede nyo i-download. Then, credibility. Mapagkatiwalaan ba ang kumpanya? May maganda ba silang reputasyon? For example, kung may problema, aayusin ba nila ito? Pababayaan na lang. Diba? Then security. Ligtas ba ang customer? For example, sa isang hotel, may sapat bang security measures para maprotektahan ang mga gamit ng guest? Understanding the customer. Kilala ba ng kumpanya ang kanilang mga customer? Alam ba nila ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan? For example, kung alam ng hotel na laging nagbubook yung guest ng ganong klaseng room, so pwede silang mag-offer ng special discount, yung mga ganon. Then, kailangan mo rin, like for example, kailangan kunting idea lang, like, alam mo lang yung kunting background, like, kung baka Muslim siya, no? Baka magkamali ka ng offer sa kanya. Kaya alamin mo rin. Then, tangible. So, napasama din tangible. Kasi tangible naman ay physical, samantala ang pinag-uusapan natin ay service lang naman. Okay? So, tangible, so ito ang physical evidence ng service. So, for example, di ba, ang service lang natin is yung pag-stay ng room. So, ang tangible is yung physical evidence, di ba, ng servisyo. Like, for example, malinis ba ang room mo? Maganda ba ang uniform ng staff? Yung mga ganun makikita mo. Maganda ba yung ambience? Yung mga ganun, may maganda bang mga palamuti? No, these things I seem small, but they all contribute to the overall perception of quality. So as you can see, the service quality is not just about one thing. It's combination of many different factors. So, and as future tourism professionals, you need to be aware of them, of all of them, di ba? Then, next natin ay, ito yung, ano ba ito? Okay, dito muna tayo. Okay, ito naman yung different marketing orientation. Okay, different marketing orientation and hospitality industry. So, ano-ano nga ba ang mga paraan ng pag-iisip ng mga company pagdating sa marketing? So, there are 4 main operations. So, we have supplier provider orientation. So, we have sales orientation, di ba? And promotional orientation,
marketing orientation. So, sa supplier provider orientation, so ito ang mga kumpanya na nakafocus sa kanilang internal operation. Sila ang masusunod at ang mga guest ang kanilang o ang kailangang mag-adjust. For example, sa isang maliit na hotel na laging puno, baka hindi na sila mag-offer na mag-improve. No? Hindi na sila hindi na sila mag-effort para mag-improve ng kanilang serbisyo. Kasi alam nilang may darating pa rin namang mga guest. Ganun, no? Parang, ano yung gusto nila, yun ang masusunod. Ganun. So, kailangan yung guest talaga yung mag-adjust. Then, sales orientation, ito naman yung mga kumpanya na nakafocus sa pagbebenta. No? Ang importante lang naman talaga sa kanila is, kumita. No, kahit hindi na masaya si customer o hindi naman talaga kailangan ng customer. So, hindi parang talaga, pinupush nila yung nila. Kinukonvince talaga para bumili. No? For example, yung mga time share companies na sobrang pushy, di ba, sa pagbebenta. Ganun sila. So, ang gusto lang nila ay makabenta. Kahit hindi naman talaga kailangan ng customer ang produkto nila. Yung ganun, so, ibig sabihin, wala silang pakialam sa'yo. Wala silang pakialam kung magustuhan mo o hindi. Pangit ba yung produkto nila o hindi. Kontento ka man dyan o hindi. Ang sa kanila ay kumita sila. Ganun na yung target nila. O kaya siya tinatawag na sales orientation. Then promotional orientation. So ito naman yung mga kumpanya na naniniwala sa kapangyarihan ng advertising. So ang promotion at advertising and promotion. So for them, as long as you have a good advertisement, so you will be successful. So for example, ang mga hotels na gumagastos ng malaki sa TV commercial, mga billboard, mga ganun. Kasi para sa kanila, kung sikat o kilala yung product nila, is mabenta. Diba? Yun yung kanilang Then, pang-apat naman ay ang marketing orientation. So, ito ang pinakamodernong approach. No, ito yung kumpanya na nakafocus sa customer, sa consumer, nakafocus sa customer nga, no, bago sila gumawa ng isang produkto o serbisyo. Inaalam muna nila kung ano pa talaga ang kailangan ni customer. So, kung na-remember ninyo yung last topic natin, di ba sinabi ko, sa marketing pala ay may heart din pala siya. Hindi pala talaga siya purely selling lang. No, may heart din pala siya, understanding din pala siya. Dahil inaalam niya muna kung ano pa talaga ang totoong kailangan ng customer. No? Then, for example, no, yung mga hotel, no, na nagkakandak ng survey para malaman kung ano yung gusto o kailangan ng guest, di ba? Yung iba nagkakandak ng research para alamin kung ano pa talaga ang kailangan nila bago sila magtayo o bago sila gumawa ng product. So, which orientation do you think is the best? Alin kaya sa kanila yung para sa'yo ay the best? No? Siguro, di ba, mas the best, of course, no, is marketing orientation. The number 4. No? In today's competitive world, the customer is, alam natin na the customer is our, sila na yung king. No? Parang sila ang king, no? And, if you don't listen to the customer, you will be left behind. No? Kasi nga, ganun na hindi mo kailangan mo talaga alamin mo ano talaga yung kailangan o gusto ng customer, hindi yung gusto mo lang. Dahil nga yung gusto mo, hindi mo papag-billboard ka, kukumbinsihin mo sila through promotional. No, so, yung iba makukuha mo naman, pero iba pa rin yung yung marketing orientation, no, na nagfo-focus ka talaga doon sa kanilang sa kailangan o sa ng mga customer. Inaalam mo, nagkakanta ka ng research o survey, mga ganun. Okay, so let's proceed. Our next topic, next slide, so service encounter. So we have 6 now. We have 6 na S or 6S. So let's now talk about the service encounter. Ano nga ba ang service encounter? It is any interaction between a customer and a service provider.
So, ito ang moment of truth na tinatawag. So, every encounter is an opportunity to create a positive or negative impression. So, for example, when you check in into hotel, you 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 ano ba yun, you encounter with a front desk officer. No, a front desk officer is a service encounter. No, ano ba yan? Front desk officer is a service encounter, right? So, when you order food in the restaurant, you interact, no, or your interaction with waiter is a service encounter. So, even a simple phone call to a customer service hotline is a service encounter. So now, to ensure the positive service encounter, so we need to consider the 6 S na parang alam natin kung ano para maging positive naman na yung walang maiwasan yung negative na mangyayari sa service encounter. So we have specification, staff, space, system, support, and style. So we will start with specification. So ano ang serbisyong binibigay? Kailan, saan, at paano ito binibigay. So dapat malinaw ang lahat ng ito. Yung staff. Sino ang magbibigay ng serbisyo? May sapat ba silang training, skills, committed ba sa kanilang trabaho? In space, saan magaganap ang serbisyo? Malinis ba ang lugar? Komportable ba? System, maayos ba ang proseso? May sapat bang impormasyon o coordination sa pagitan ng department? Then, support, may sapat bang resources ang kumpanya? May sapat bang budget, technology, manpower? And the last one is style. Ano ang attitude ng service provider? Diba? Then, by considering siguro dito sa 6 na S natin, so we can create a service encounter that is not only efficient but also memorable. No? Remember class, it is the small details that make a big difference. Tama ba ako? Diba? Alright. Next is, Okay, let's proceed to the 3 types of marketing in the service industry. Parang lumagpas tayo. Okay, ito muna tayo, types of marketing service industry. Okay, so, dito naman, so, we have, for a types of marketing, so we have 3. Ito yung traditional marketing na alam natin. So, ito yung mga pangako ng mga kumpanya sa kanilang mga customer. For example, yung mga advertisement sa TV, radio, at social media. So, ito yung kaya brochure, flyer, at billboard. No? All of these are form of external marketing. Ang goal nito ay i-attract ang customer at i-set ang kanilang expectation. Diba? Then, interactive marketing. So, interactive marketing, ito naman ang interaction sa pagitan ng customers at ng service provider. So, ito ang tinatawag nating moment of truth na, diba? So, dito malalaman kung matutupad ba ng kumpanya ang kanilang mga pangako. For example, yung experience mo sa isang restaurant from the moment you enter until you leave. Lahat ng interaction mo sa staff ay parte ng interactive marketing. Di ba? Kahit na yung mga pangako nilang mga papakitaan ka ng magandang mga video, mga promotional video, no? So, makikita mo napaka-approachable ng mga staff. So, siguro, pagdating na sa interactive marketing, kung pupunta ka na doon, kasi nga, nahatak ka na kanila na-attract kanila.
So, na-set na yung na yung, so ibig sabihin, naka-set na yung expectation na yun yung ma-encounter mo pag pumunta ka doon. No? So, dapat matiling positive yun. Kung ano yung pinakita mo, ano yung pangako mo, dapat yung makikita pagpunta doon. Okay? So, next natin ay internal marketing. Sa internal marketing, ito ang pinaka-importante sa lahat. Pero alam nyo ba na mas madalas nakakalimutan ito? So, ito yung marketing sa loob ng company. Ito ang pag-train at pag-motivate sa empleyado para maging customer-oriented sila. Kasi paano ka makapag-deliver ng magandang serbisyo kung hindi masaya? At kung hindi ka motivated? Ang mga empleyado o hindi man lang motivated ang mga empleyado o ang mga empleyado mo. Diba? So, sila ang frontliner. No? Sila yung frontliners mo. Sila ang humaharap sa customers. Diba? So, they need to be happy and well equipped to their job. So, as you can see, these 3 types of marketing are all interconnected. Hindi pwedeng isa lang ang focus mo. No, you need to have a good balance. Diba? So, you have a good balance of all 3 to be successful in the service industry. So, dapat maganda ang external marketing mo para maka-attract ng customer. So, dapat maganda ang interactive marketing. O interactive marketing mo para masatisfy sila. Lahat maganda. No, ang internal marketing mo o dapat maganda. Dapat maganda ang internal marketing mo para masustain ang lahat ng ito. Okay, so naintindihan ba? Next natin. So now we will know the different types of marketing. Tama ba? Ito na ba tayo sa type of marketing? So, now that alam naman natin yung types of marketing. So, let's talk about some strategies for managing hospitality services. So, paano nga ba natin ito ma-manage ang isang service business para maging successful o maging successful ito. So, ito yung some key strategies. Okay, start tayo with employee management. As we discussed, employees are the heart of any service business. So, we need to manage them well. This includes proper training, motivation, empowerment. So, we need to treat them as our internal customer. Next is customer encounter management. We need to manage every service encounter. So, to ensure, para ma-ensure natin a positive customer experience. So, this means paying attention to the small details, from the cleanliness of the place to the attitude of the staff. Then, customer familiarization. So, we need to educate customer about our service. For example, sa isang hotel, pwede tayo mag-offer ng familiarization trips sa mga travel agent para malaman nila kung ano ang mga ino-offer natin. No, kung may bagong equipment sa gym, so pwede natin i-demo sa guest kung paano ito gamitin. Then, meron pa rin tayong some areas where we can add value, like enhance customer loyalty. No, like eto. Hindi ko na yata nilagay dito. Okay. Okay, so continue lang natin. So, enhance loyalty through enhance loyalty through personalized. So, kilalanin natin ang ating mga customer. At bigyan sila ng personalized service. For example, kung alam natin yung birthday ng isang guest, pwede natin silang bigyan ng cake. Diba? Ayan pala. Then, reduce employee attrition with better training incentives. So,
us invest in our employees. Bigyan natin sila ng tapat na training at magandang compensation. So this will make them happy and loyal to the company. No? Actually, that is true. No? Then improve productivity and operational efficiency. Let's find ways to improve our processes. No, for example, pwede tayong gumamit ng technology para sa mabilisang check-in process. Diba? Then development, develop better performance metrics to measure service quality. So let us measure our performance. For example, pwede tayong mag-conduct ng customer satisfaction survey to know where we need to improve. Then by implementing these strategies, we can create service business that is not only profitable but also sustainable. Okay? Then, ang last natin ay growth, ay di pa pala ito last yata, meron pa yata. Growth of the service sector. So let us look at the bigger picture. So bakit nga ba patuloy na lumalago ang service sector? So ito yung some reasons, some of the key reasons. Dito higher percentage of working women. Ito nakalagay dyan na demand for childcare, home cleaning, and prepared food. Diba? So dahil mas maraming babae ang nagtatrabaho, mas tumataas ang demand para sa mga serbisyo tulad ng childcare, home cleaning, and food delivery. So kung naluluto kayo, diba? Kasi nga, kung nagtatrabaho ang sa bahay, diba? Like working mom, kung nagtrabaho, like ako, di ba, nagtrabaho ako, kung may anak naman ako na maliit. Siyempre, I need child care service, di ba? Kailangan ko na mag-alaga. O kung pagod man ako, hindi na ako makapaglinis, so I need home cleaning services, di ba? Then, prepared food, kung hindi na ako, I need service na mag-deliver sa akin. Di ba? So, naiintindihan? Then greater complexity of new product. Dahil mas magiging komplikado ang mga bagong produkto, mas kailangan natin ang mga specialized service na para sa installation, maintenance, and repair. So, for example, ang mga smart home devices, kailangan ng mga technical support. Kahit ngayon pagkakabit ng mga internet, di ba? At paglago naman ng mga technology, dumadami naman yung mga ng mga iba't iba ng company. No, kaya tulad na halimbawa, di ba, magpakabit ka ng internet, ang dami na ngayon, hindi lang PLDT, hindi lang Globe, di ba, marami na. Kaya kailangan ng maraming manpower yun para mag-install ng internet, and kung may problema, sila din yung pumupunta. Di ba? And so ano na ba tayo? Then, greater concern. Ito pa pala tayo sa greater life expectancy. Dahil mas humahaba ang buhay ng mga tao. No? So, siyempre, tumataas ang demand para sa healthcare, leisure, retirement services, mga ganun. Then, increasing complexity of life. Dahil mas nagiging komplikado ang buhay, mas kailangan natin ng mga specialized services tulad ng financial planning, counseling, at time-saving conveniences. Diba? Then greater concern for ecology dahil mas naging aware tayo sa environmental issues, mas tumataas ang demand para sa mga eco-friendly services tulad ng ecotourism, o kaya at sustainability consulting. Then, what are the implications of this growth? So first, this is a growing demand for many services. Second, there is increased competition. Third, there is a need
for innovation through new technologies. And fourth, there is an evolution for customer needs and expectation. So, as a future tourism professional, so you need to prepare, no, for these changes. Okay, so may kunti lang akong parang ah, kung pinanood nyo tong video na to, so may ibibigay akong premium sa inyo. So, nag-record ako. Ang time ngayon ay 5:08 a.m. 5:08 a.m. September 9. September 21, 2025. Again, 5:08 a.m. 9/21, 2025. 5:08 a.m. September 21, 2025. Okay, so tatanungin ko kayo about dyan. Kung ma-remember ninyo yung binigay ko na time and date, so malalaman ko kung pinanood ninyo ito o hindi. So, bigyan ko kayo ng award o reward kung sino yung makasagot. Okay. Tatanungin ko kayo niyan sa Tuesday bago mag-start ng quiz. So, kung masagot nyo yan, ibig sabihin, nanood kayo. Pero kung hindi, alams na. Okay? Kala nyo, no? Next, so dito pala tayo. Ibig sabihin, bago mag-start yung slide 15, no? Bago mag-start yung slide 15 natin, ito yung importance sa hospitality marketing. So, dyan ako nagtanong ng time and date. Okay? Then, so why hospitality marketing so important? Bakit natin ito pinag-aralan? So, are some of the key reasons. Okay, so economic impact, service-oriented business, technological adaptation, rising guest expectation. So, we will start with economic impact. The hospitality industry is a major contributor to our economy. It creates jobs, generates revenue, and promotes tourism. So, why marketing our hospitality services? So, by marketing our hospitality services effectively, we are also helping our country. Second, service-oriented business. As we've discussed, the hospitality industry is a service-oriented business. We are not just selling rooms or food. We are selling experiences and to sell and experiences. No? So, you need to effective marketing. Then, technology adaptation. So, technology is changing the way we do business, from online booking, so social media marketing. So, from online booking to social media marketing, we need to adapt to these changes to stay competitive. Again, from online booking to social media marketing, so we need to adapt to these changes to stay competitive. Next, rising guest expectation. Today's travelers are more demanding than ever before. They have higher expectation and they are not afraid to voice their opinions online. So, we need to continuously improve our services and our marketing to meet their expectations. In short, hospitality marketing is not just an option. It is a necessity. It's what will separate the successful business from the ones that fail. Okay? Next natin ay okay, so dito na tayo. Okay class, so before we end our discussion, let's have quick recap of our key takeaways for today. So
So first, services are intangible activities that provide value without transferring ownership. They are characterized by intangibility, inseparability, heterogeneity, and perishability. Second, service quality is determined by multiple factors to include reliability, responsiveness, and empathy. They are all crucial for customer satisfaction in the hospitality industry. Third, successful hospitality marketing requires a balance of external, interactive, and internal marketing approaches to deliver on service promises. Then, fourth, ang pang-apat natin, service encounter are crucial moment, social moment of truth that shape customer perception and require a careful management of the six specification, staff space, system support, and time. I hope you will remember these takeaways as you continue your journey in the tourism hospitality industry. Okay? So, and to conclude our sessions, I want to leave you with the final thought. No? Okay? For tourism professionals like you, understanding these concepts is essential to create memorable guest experiences and build sustainable, competitive, advanced, and an incredibly service-oriented economy. Ang iyong maging papel sa industriya ay hindi lang basta magbenta ng mga tour package o mag-check-in ng mga o magpa-check-in ng mga guest. Ang iyong magiging papel ay maging mga experience creator. So kayo ang gagawa ng mga karanasan na hindi malilimutan ng mga turista. So, at para magawa ninyo yun, kailangan ninyong maintindihan ang puso ng hospitality service marketing. Okay? So, thank you very much everyone. Maraming salamat sa inyong pakikinig. So, I hope you learned a lot today. So if you have a questions, pwede naman, no? Pwede kayo magtanong sa akin during our class. So, before tayo magkaroon ng ating quiz. To our quiz, so we have, I think, 30 items. So, we need to study para naman, so, ang cover ng ating, quiz ay yung first discussion natin. And, eto. No, so, mag-review kayo. So, naintindihan. Sana, nag-enjoy kayo. Okay. Thank you very much. Bye-bye.